Magandang araw po. Ako po si Paulo P. Pangilinan at ito po ang aking ARC-211 future scenario na pinamagatang Access Granted, Privacy Denied, the Digitally Walled UP Diliman Campus. Ang tanong ng project na ito ay simple, pero medyo mabigat. Ano ang mangyayari kapag ang dating malayang buhay ng campus ay naging conditional? Dito sa future na ito, nandyan pa rin ang UP Diliman. Nandyan pa rin ang mga kalsada, mga puno, mga open spaces, mga buildings, at ang mga memories. Pero ang pagpasok sa UP ay hindi na basta pagpasok lang sa isang lugar. Kailangan ka munang kumuha ng pahintulot sa sistema. Sa kasalukuyan, ang UP Diliman Campus ay hindi lang isang university. Para sa marami, ito ay public na lugar. Dito nag-aaral ang mga estudyante, dito nagtatrabaho ang faculty, mga staff, mga gwardya, maintenance workers, at ang mga vendors. Dito rin pumupunta ang mga joggers, mga siklista, mga nagsisimba, mga alumni, mga residente, mga delivery riders, student drivers, mga bata, mga pamilya, at mga bisita. Ang UP ay hindi lang isang academic space. Ito ay isang civic space para sa komunidad. Pero sa future na ipapakita ko, may 4 na bagay na mababago. Access, connectivity, visibility, at belonging. Ang mga bagay na ito ay makokontrol na ng isang sistema. "25 years or more sa future, ang UP Diliman ay naging digitally walled academic sanctuary. Hindi ito simpleng bakod na konkreto. Ito ay isang invisible na digital wall kung saan may DNA recognition field na makakakita sa lahat ng tao na papasok sa campus. Kahit naglalakad siya o nakasakay sa isang sasakyan o nasa loob ng building. Kapag recognize ka, ibig sabihin authorized ka, konektado ka, may signal ka. Pero kapag hindi ka recognized or unauthorized ka, ikaw ay mafa-flag bilang isang outsider. Mawawalan ka ng cellphone signal, wala kang internet, wifi, at kahit anong digital access. Kapag nawalan ng signal, kusang aalis na ng campus yung outsider. Sa isang tingin, medyo magiging parang safe na ang UP kapag ganun. Kasi mapipilitan umalis sa mga outsider ng UP. Pero ang kapalit nito, medyo mawawala ng privacy. Monitored lahat ng galaw, limitado na ang public openness. No? Kaya yung conflict dito malinaw. Naging safe nga ang UP, pero natatrack naman ang kilos ng bawat isang tao. Dito sa future na ito, magkakaroon ng OOPS map o yung UP Secure Movement and Access Portal. Ito yung digital wall system na nagmo-monitor sa lahat ng tao sa UP. Sa normal mode, ito ay magiging live monitoring app sa buong campus, kung saan lahat ng tao sa loob ng UP ay makikita bilang isang tuldok o isang blip doon sa mapa. Makikita ng sistema ang lahat ng mga tao sa campus na naka-color coded. Makikita niya kung student ka o faculty, admin, o staff, worker, vendor, residente, visitor, or outsider. Makikita nila lahat yun. Ang authorized users, merong signal sa cellphone, may wifi. Ang unauthorized user o outsider, makikita pa rin dun sa OOPS map, pero mafa-flag sila nga at mawawalan sila ng lahat ng kahit anong signal. So ang map na ito ay hindi lang nagsasabi kung nasaan ang tao. Sinasabi rin ito kung sino ang dapat o hindi dapat nasa loob ng campus. Dito na lumalabas yung pinaka-importanteng realidad sa future na ito. Yes, protektado nga ang UP campus, pero sino ang magde-decide kung sino ang authorized at hindi authorized? Subalit kapag nagkaroon naman ng disaster sa future na ito, maiiba ang senaryo.
kapag may malaking krisis tulad ng lindol, bagyo, sunog o emergency, suspended ang digital wall. Magbubukas ang campus para sa evacuees, mga responders, residente at mga apektado ng sakuna. Restored ang connectivity para sa lahat, magkakaroon lahat ng signal. Ang UP ay magiging refuge zone or sanctuary. Magkakaroon ng mga emergency shelter, mga relief points, may triage areas, may mga medical aid station, at may disaster coordination areas. Yung ops map, kapag disaster mode, magbabago ang purpose nito. Hindi na titignan ng sistema kung authorized o unauthorized ang mga tao. Health status na ang titignan niya. So makikita sa lahat ng blip kung yung mga taong nakikita nung mapa ay safe ba, merong minor injury, may major injury, critical ba ang kalagayan, o even kung patay na yung makikita sa mapa. So yung system na kumokontrol araw-araw, no, kapag normal na araw, magagamit naman siyang rescue tool kapag meron ng disaster, no, sa panahon ng mga sakuna. So makikita dito sa future news wall yung mga posibleng consequence ng system. Doon sa unang article, makikita nyo may isang alumni o may mga ibang alumni na hindi nakapasok sa Lantern Parade kasi wala naman silang clearance. Ibig sabihin, kahit na may tradisyon ng pumupunta doon palagi, maraming memories doon, bumabalik-balik yung mga alumni, hindi ka pwedeng basta lang pumasok kasi hindi ka recognize ng system. Ito naman sa ikalawang article, well, positive naman siya, may batang nawawala, tapos mabilis siyang nakita dahil dun sa ops map. So, mabilis yung coordination, yung mga community, mabilis nagresponde, kumbaga parang protection din. Ito namang huling article, nagkaroon ng leakage o nag-leak yung mga campus movement logs. Lumabas yung mga data, yung surveillance data ng OOPS map. So, pagka nag-leak yun, yung movement ng mga tao, kasi nga nare-record yung mga data na yun, hindi na lang tanong kung safe ba tayo. Ang tanong na rin, sino may hawak ng data? Sino ang pwedeng tumingin doon? Gaano katagal nag-i-istorya? At saka, paano kung maubuso yun? So ito yung senaryo na pinapakita ko. Hindi siya anti-technology, hindi siya anti-security. Ang kailangan kasi ng UP talaga, may safety, may preparedness sa sakuna, may emergency response system. So UP pwede talaga siyang maging sanctuaryo, no, in the future. Pero kailangan din kasing bantayan yung magiging kapalit nito. Dahil yung system na kayang magligtas at kaya rin mag-exclude, no, ipagbabawal yung makapasok outsider. Ang system na kaya mag-connect ay kaya rin mag-disconnect. Ang system na kaya mag-monitor for safety, kaya rin mag-monitor for control or surveillance. Kaya ang final question ay hindi lang, how can UP become safer? Ang mas mahalagang tanong dito ay, how can UP become safer without losing its openness, privacy, and public life? When access is granted, what freedoms are quietly denied? Maraming salamat po. Muli, ako po si Paolo Pangilinan at ito po yung aking future scenario.